Ayan. Hi guys, Mami Park is here. So, I've been reading all your comments sa ating uploaded last video. I know you guys are waiting for my next video. May mga nabitin, something like that, like Ma'am Malu Aguirre. May mga nakarelate, no, from my past experiences. This is not intended to uh, say bad things against my ex-husband, no. Clarify ko lang. This is just sharing you guys my experiences at my end, okay? And or at my part. And this is also uh, to have or to help some other woman out there na may mga pinagdadaanan, and masasabi ko lang that you are not alone. There are some women out there like me na can can also uh, feel your pain or experience your pain, and this is to encourage you to go on and move on to life, no? Parang ika nga ay woman empowerment. So I know a lot of you guys didn't expect that I have those experiences, and marami pang worse than that, no, sa totoo lang. But all throughout those experiences or pains that I felt is more of emotional talaga. Kaya siguro ako, sobrang talagang strikta na nga ako, bata pa ako, mas lalo pa akong naging strikta. At ako yung tipo ng tao talagang, hindi mo ako basta talaga mapapaniwala sa mga pinagsasasabi mo. Kaya minsan kung mapapansin nyo, ang akala nyo sa mga kapwa ko vloggers, sa mga kapwa ko, sa mga napapanood ko, pag nagbibigay ako ng reaction video, minsan ang akala nyo, galit ako sa kanila, naiirita ako sa kanila, I want for the views. No. It is because yung mga experiences ko kasi, I know, dahil sa mga experience ko, I know for the fact na, alam ko yung mga nagpe-pretend lang, yung may masabi lang, yung may mga ma-share lang, ganun, alam mo ba yun? Kasi, ako kasi kapag gusto ko talaga parody, magawa talaga ako parody kahit hindi kumita yung video. Talagang hindi ako nanghihinayang na ma-copyright ako as long as wala namang strike. Ginagawa ko talaga. Kasi, not just only for the views, yung sasabihin na, ang gusto ko makapagbigay ng mapakita dun sa mga kapwa ko nanay na you can show off your talents, na maraming pwede kang gawin para ma-motivate ka at ma-divert mo yung lahat ng pains and struggles mo nang hindi ka makapag-isip ng hindi maganda, no? Kesa ituon mo doon sa mga bagay na hindi magaganda, na dahil sa nakaraan, you can move on, no? So ito, naka-move on na ako, inaano ko lang, kaya ko lang kinukwento, para maintindihan nyo, no? So, ito parang, actually, it's a really big part of me na share ko sa inyo na nasa tagal ko na nasa YouTube, hindi ko talaga basta-basta sinishare. Kung maalala ko nga yung meron sa akin nanira sa YouTube before, sabi ko, hindi yata naiintindihan ng batang ito ang salitang maturity. Pag naalala ko yung mga panahon na yun, no? Those times na may mga filingera sa YouTube, sabi ko, hindi yata nila naiintindihan ang totoong salita ng buhay. And so para lang maging okay doon sa YouTube, may masabi na lang at may masiraan na lang, no? So I stick and I stand my own, no? Talagang kahit mabagal ang subscription ko. But anyway, guys, no? Thank you very much. We are officially 13K subscribers. I announced it in my personal FB account na hindi na naka-public, no? Na Mami Park. And so yun yung masarap na kapag you are into social media and ang talagang purpose mo lang is to divert your pains, to divert your stresses, at gusto mo maglibang, okay ka lang, cool ka lang, masaya lang, ganyan. Whatever it takes, ano man yung mga nagigain mo or ano man yung mga na-earn mo, talagang na-appreciate mo lang siya, and just like that, di ba? So, yun lang naman, So, kaya doon sa mga papasok sa mga, sa social media, sa pag-YouTube, always remember what is your purpose, why you are here, no? Gawin mong makabuluhan ang buhay, no, sa makabagong panahon, na doing a little act of kindness, not just only about financial. Hindi all the time financial ang pinag-uusapan, na nakakatulong ka financially and then bini-video mo, ganyan. No. But yung may ma-share ka at may ma-inspire ka, may ma-motivate ka, yun yung pinakamaganda at pinakamakabuluhan na may sense, ika nga, no? So, na-excite ba kayo? So, alam ko, hahaba yung video, and
Dahil gusto ko, siguro tapusin na nga natin, pero tingin ko meron pang at least part, hanggang 3 part pa. So, as of now, we are 13K and 12 subscribers. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta sa mga tax viewers ko. I'm going soon to upload about videos, mga questions nyo na kaya ko lang masagot. To those people who are, or to those who entrepreneur or proprietor, business owner, sari-sari store owner, na parang they feeling napakahirap ng buhay and napakatumal, something like that. I've been there. I experienced all those things. And wag niyo sabihin napaka-easy sa akin sabihin na okay lang 'yan. Kapit lang, move on, fighting, ganyan. No. I've been there. Bago niyo pa maaaring yung mga iba dito, bago niyo pa ma-experience, I've been there. Okay? So, ayan. So, nung gabi na yon na nag-decide ako na, di ba, sinabi ko nga kay ex na sabi ko, bumilang ka lang ng mga araw, lalayasan kita. At talagang tinotoo ko yon. Kasi nga, to the point nga na, nag-unti-unti na ako magbenta ng mga gamit para makalikom ako ng allowances ko and also para maihanda ko na yung sarili ko kung paano yung pag-alis ko. Hindi lang yun yung reason nung gabi na yon, bukod pa doon sa mga nasabi ko, hindi lang yun yung mga reasons why gusto ko nang kumawala sa isang relasyon na napaka-toxic. Dumating din kasi doon sa mga point na yung family ni ex, lalo na yung mga lalaki, magiinuman, okay, no? Kasi, sila ang gulo nila, na hindi sila watak, pero, ang problema sa kanila, hindi ko naiintindihan how come na, intact yung family, pero, ang toxic, ganon. Hindi ko talaga siya magets. Kasi dumadating dun sa time na kapag may mga sama sila ng loob sa isa't isa, mapakapatid, mapatiyuhin, mapatatay, tatay sa anak, ganyan, mapapamangkin, ganyan. Kapag ka nakakainom sila at lasing na, doon nila nilalabas yung mga sama ng loob nila. Okay sila pagka magkakasama, pag may okasyon. Pero kapag tapos nun, aasahan mo, may mga pagwawala, pagbabasag, gulo, na hindi mo malaman kung magpapataya na ba, parang ganyan. May mga nangyayaring ganun mga. Siyempre, hindi maiiwasan ng mga galit-galit na mga naipon, no? Ilalabas nila kapag nakakainom. Kumalala nyo doon sa sinabi ko, dahil nga doon sa sitwasyon na yung babae mahilig mang asar, yung nanay nung kanyang anak sa pagkabinata, na ang parang nananakot na kapag parang nang-aasar na nananakot na gano'n na hindi na ipahihiram yung bata, kukunin na yung bata, something like that. Ang iniisip nila ako yung dahilan, no? Wherein kasi, nung mga panahon din naman na yun, talagang wala akong alam. At walang may lakas ng loob na magsabi sa akin, ultimo yung mga friends ng ex ko, na naging friend ko na din. Walang nagsasabi kasi ayaw nilang makialam, na gusto nila manggaling dun sa ex ko, na sabihin sa akin yung totoo, na talagang yung babae is still existing pa sa family nila. I already living there. We already have Kauri, di ba? So, talagang that time, para akong napasok sa isang sitwasyon na hindi ko alam kung paano ako lalabas, kasi ang alam ko lang is bubuo ako ng pamilya. Yun lang yung alam ko. And hihintayin ko na aasa akong magbabago yung asawa ko at fokusan kami dahil tutulungan ko siyang iangat at bigyan siya ng magandang image, na kumbaga ba parang hindi na ito si ganito, siya ay dahil nakapag-asawa na, nag-focus na sa mga anak, nag-focus na sa anak, nagtinuna, ganyan. And I want to be part of that journey ng kanyang magiging bagong muka at bagong buhay. Being with me, being with Kauri, being with our daughter. And so yung mga sama ng loob nila, kahit hindi tungkol doon sa bagay na yon, kapag may mga pagkakagalit sila, mga hindi na pagkakaunawaan, ang ugali nila, magpaparinig tapos magwawala. Magbabasag. Siyempre, may mga gamit ako sa labas, di ba? Kung anong makita doon, babasagin. Babasagin ng mga planggana ko, sisipain ng mga washing machine ko, sisipain ng kung ano ang makikita doon, sisipain ng bahay, sisipain ng pintuan, ano lang yun, kahoy lang yun. So, talagang violente talaga. Ganun, literal violente. Siyempre, natutroma ako, na-shock ako, kasi, bakit ganito sila? Natatakot ako kasi baka saktan ako, baka bigla akong saksakin, baka bigla akong batuhin ng bote. Lalo na kung
habang nag-iinuman, umalis pala yung ex ko. Kasi ugali niyan, makikita mo nandoon, nakikijoin. Magugulat ka, wala na pala yan doon. Nandun na pala sa babae niya. So may gulo na nangyayari, hindi niya alam minsan. Magwawala. So, takot na takot ako kasi, hala, ganito ba lalaki ang anak ko? Kapag yung pamilya ng asawa ko, yung mga lalaki, pag kami mga sama ng loob, magwawala. 'Di ba? So, natatakot ako sa buhay ko. Natatakot ako sa buhay ng anak ko. So, kaya, naipon lang yun, naipon. Naalala ko pa nga one time, yung kapatid niya, nagpaparinig. Hindi ko alam kung si ex ko yung pinariringgan or kaming dalawa. Talagang literal, guys. Nagpaparinig hanggang sa nagwala talaga, sinipa talaga yung bahay namin, binutas talaga yung bahay namin. And wala siya doon. Nandun siya, umalis siya. Nagwawala siya, parang ang sinasabi, guys, may sasabihin akong hindi magandang salita, pero alam niyo naman kasi it's a part of the story. Na parang tipong, tang ina mo, ganun talaga guys, literal. Babae lang yan, ganun, ako. Kami ang ano mo, kami ang pamilya mo. Tang ina mo, ganyan. Nagpaparinig talaga ng ganun guys, literal. So sabi ko, babae lang ba ako? Parang, ang sakit, tapos nagpaparinig na ng ganon. At that time, kakaalam ko lang nabuntis ako kay Kier. Delay na ako, magdadalawang buwan na sa tiyan ko si Kier. So natatakot ako na baka mamaya, makunan ako. Talagang literal guys, sinira talaga yung bahay namin. Tapos, to the point na, inaabot ako ng biyanan ko sa kabilang butas. Dahil nabutas na, hindi ako nakita. Sabi niya, April, tara na, tumakbo ka sa mga mama ate, tumakbo ka sa mga ate. Yung ate, yun yung pinakamatandang tiyahin nila. Pinakamatandang kapatid ng biyanan kong babae. Tara na, umalis ka na dyan, nagwawala si ganyan. Baka mamaya hindi ko alam kung anong magagawa nun, ganyan. Ako, hindi ko alam kung anong kasalanan ko. Alam niyo yung, Tapos sabi ko, nanay, sumasakit yung puson ko kasi, alam niyo, buntis ako eh. Kasi, siyempre na din yung biyanan ko. Dahil nga, alam niya buntis ako, pero, na-confirm lalo nung sinabi kong buntis ako. Kaya, sabi niya, tara na. That time natutulala pa ako, hindi ako basta makatayo kasi nasya-shock nga ako. Kasi may trauma ako sa ganyan, 'di ba guys? Kung maalala niyo yung part 1 nito na kinuwento ko sa inyo kung ano yung kinalakihan ko na dumating doon sa time na ang tatay ko nagwawala. So kaya ayoko nang ayoko nang traumatic sa akin 'yon. Tapos nangyayari kasalukuyan nung mga moment na 'yon. Talagang hanggang sa dumaan kami sa likod, sa madilim, tapos tumakbo ako kila ate, nagstay ako doon, hanggang sa humupa na siya, tapos dumating si ex, dahil pinahanap, at sinabi nga na ganyan, nagalit, o di syempre nag-away silang magkapatid, lalong nagwalaan sila. Sabi niya, pag may nangyari sa mag-ina ko, papatayin kita, yung mga ganyan. Nasyasyak ako kasi parang feeling ko, anong kasalanan ko para magkaroon ng pagwawala ng ganon? Na samantalang, andun ako para sa pamilya, para sa binubuong pamilya. Nandun ako, pero bakit ganon, di ba? Parang sabi ko, anong klase mga tao to? Parang ganon. Hanggang sa kinabukasan parang walang nangyari, pero basag lahat ang mga planggana ko. Sabi ko sa ex ko, Daddy, hindi ubra yung ganyan. Kasi daddy tawag ko dun sa ex-husband ko. Hindi ubra yung ganyan, lalo na buntis ako. Paano kung wala ka dito? Lagi ka pa namang wala dito. Baka mamaya umuwi kang patay na kaming mag-iina. Patay na ako. Ganyan. Natatakot ako para sa security ko. Hindi naman ako makatakbo sa parents ko, sa mga kapatid ko, kasi baka magwala din yun. Baka magalit. Gulo. 'Di ba? Talagang, parang kung yung mga panahon na yun, ipit ako talaga sa sitwasyon na hindi ko maintindihan yung nangyayari. Buntis pa ako. And, walang magawa si ex na iayos yung sitwasyon. Although pinaliliwanag naman niya na hindi nyo na ba naiintindihan na si April na ang asawa ko ngayon, siya na ngayon ang mag-ina ko, ganyan. And so, pakiramdam ko, ang hirap pala na titira ka sa isang lugar na wala kang kakampi kahit isa. Minsan, ultimo asawa mo, hindi mo kakampi. At pagkakaisahan ka. At dadating ka dun sa punto na natatakot ka para sa buhay mo at para sa kalalakihan na buhay ng mga anak mo. So, nagkaipon-ipon yung mga reasons na yon. And, sabi ko, hanggang kailan, no? Hanggang sa makapanganak ako, ganun pa din yung nangyayari. Tatakbo ka, ganyan, no? Kung maalala nyo yung kinuwento ko na kapapanganak ko pa lang kay Kauri, kagagraduate ko lang, nagdala ng babae sa kabilang bahay yung ex ko.
Dumating doon sa point na dapat magdedesisyon na akong iwanan siya, bitbit ko si Kauri, pinag-aagawan namin yung bata. Hanggang hindi ako nakaalis, kumalma yung lahat, naging okay. Parang lagi na lang ganun yung nangyayari. Kakalma, o okay, ayan na naman, kakalma. Maaayos, ayan na naman. Hindi maaayos siya in a sense na tahimik, pero hindi maaayos na pinag-uusapan kung ano yung problema, kung ano yung gusto nilang sabihin. So talagang sabi ko, Panginoon ko, hanggang kailan ako magtitiis? Hanggang kailan? Umaasa pa rin ako, kahit ako na yung halos naghahanap buhay sa amin, na makita man lang nila, ma-appreciate nila yung effort ko, na deserving naman ako. No? Hindi ko pinipilit yung sarili ko, pero sana man lang kahit makataong pakikisama, no? Gawin nila. Dumadating sa point na magkikwentuhan ng umaga, nagbulungan pa, pero naririnig mo naman, pinag-uusapan ka. So parang, ganito ba sila? Na pag nag-aasawa yung mga anak nila, pagkikwentuhan nila, ididiwara nila sa ibang tao, ichichismis nila sa ibang tao, sinisiraan nila. Samantalang mamanugangin nila yon, ina ng mga apo nila yon. So napakasama talaga ng loob ko. Sabi ko, anong klaseng mga tao to? Parang yung frustration ko na magkaroon ng buong pamilya, kahit na nga kapalit ng magandang future na nag-ano sa akin, pinanindigan ko si Kauri. Parang sabi ko, ano bang kasalanan ko bilang tao na deserve ko ba to? Na ang gusto ko lang naman ay matinong pamilya na hindi katulad ng kinalakihan ko. Ayoko ng violente, ayoko ng ganyan. So, nagkaipon-ipon lahat. Kaya dumating na ako sa sukdulan. No, ang naging eye-opening lang talaga sa akin is yung ginutom kami. No? May mga biruan pa nga nung mga bagong hiwalay kami. Kasi nalalaman ko dun sa isang friend ko na kananay, sabi niya, muntik pa nga magkagulo sa birthday ni kasi nagkaasaran tungkol sa mga asawa. Inasar kasi ang asawa mo, sabi, ginuto mo kasi pare, kaya kanilayasan. Ganon yung naging matunog na chismis doon or pero hindi naman talaga chismis yun kasi totoo talaga yun. Kumbaga ba, dahil totoo, kaya nasaktan, no? Kaya muntik ka nang mag-away-away ng dahil doon. Nalalaman ko lang naman, I'm already in Manila those times. So iyon, napakasakit nun. Hindi lang iyan yung mga dahilan. Dumating pa dun sa punto na yung una niyang asawa, yung ex niya, na may anak sila, nagbuntes. Ang akala ko, ang akala namin kanya kasi yun ang sinabi ng babae, na sa kanya daw yun. So kaya naman, napraning ako. Kasi, that time, manganganak ako kay Kauri, manganganak yata ako kay Kier, tapos, buntis siya. Buntis yung babae. Sabi ko, ano yun? Yun yung mga panahon na dinadalaw nila sa Manila yung babae kasi ang dadalawin lang daw yung nanay. May nangyayari dun sa Manila. Praning na praning ako talaga that time. Ay, hindi ako buntis kay Kauri nun. No? Tapos hanggang sa malaman namin na sa ibang lalaki pala. Ganon. Tapos, dumating pa dun sa time na nabuntis na naman. No? Sa isang foreigner na buntis. Ang hindi ko maintindihan. Wini-welcome pa rin nila yung babae doon. And take note guys, kaya sumama yung loob ko. Talagang napakasakit sa part ko talaga. Willing silang alagaan yung 3 bata. Yung panganay, anak ng ex ko at saka ng babae. Tapos yung pangalawa, anak niya sa katrabaho niya. Tapos yung pangatlo, anak sa bagong karelasyon na foreigner, na Koreano. Dinala lahat doon ng babae at walang mapaghanapan ng pag-aalagaan. Pinaalagaan doon. At sinustentuhan ng babae sila nanay, yung mga biyanan ko. Nag-react ako, syempre. Ako nga gusto ko magtrabaho Babayaran ko naman sila Pero ayaw nilang alagaan ng anak ko. Tapos, sila tinanggap nila 3 bata. Guys, saan nyo ako ilalagay na part nun, na lugar nun? Diba? Di na ikapang sinampal magkabila. Inalagaan yung 3 anak. Isa lang ang talagang kadugo doon. Ako, walang umako ng anak ko para mag-alaga dahil gusto ko magtrabaho ng mabuhay kaming mag-ina. Tapos ang katwiran nila, alam nyo kung ano? Wala daw silang magawa kasi hanggang kasabon-sabunan sinasagot daw ng babae. Sabi ko, ay ganun ba? Ang kailangan pala buhayin ko sila para alagaan din nila yung anak ko. Ang sakit, di ba guys? Wala kang ilaban. Hindi ko malaman kung saan ka talaga lulugar. Hindi ko alam kung paano ko natiis yun. Hindi ko talaga alam. Ang alam ko lang, mahal ko ang anak ko. Ang alam ko lang, kaya ko pa. Meron pa akong ilalabas na lakas. And then, yun yung mga dahilan kung bakit
Hanggang sa dumating dun sa point na nagagalit na talaga ako. Nagsabi ako sa ex ko na, bakit ganon? Yung mga gulang mo, yung pamilya mo. Tinanggap nila yung 3 bata. Iintindihan ko pa ako yung panganay mo. Kung yung panganay. Pero yung anak sa ibang lalaki, 2 pa, tinanggap nila, inalagaan nila, pinagtulong-tulungan nila, naalagaan, arugain. Samantalang ito yung apo nila, hindi man lang nila malapitan, ilang hakbang lang, hindi man lang nila mahawakan, hindi man lang nila matingnan, hindi man lang nila makamusta. Na halos din na nga ako lumalabas ng bahay. Ang masakit pa nun guys, pag pag dumadalaw yung babae, siyempre bit-bit lahat. May pera yun eh, bit-bit lahat. Siyempre wala silang mapala sa akin that time. Mga magtatawanan, mga mag-aanuhan, tas magtutuksuhan pa na magbabalikan na yan. So, syempre, di ba, that time talaga, ang sakit talaga ng loob ko. Ang sakit-sakit talaga ng loob ko kasi parang pinamukha nila sa akin kung gaano nila ako sinusuka. Ganon. Pero kumapit pa din ako alang-alang sa anak ko na gusto ko magkakaisip siya na may daddy siya. Alang-alang sa salitang pamilya na buo. Hanggang sa yung babae, hanggang sa narindi na rin yung ex ko. Actually, pinagtanggol naman niya ako kahit papaano na sabi niya, nanay, ito yung apo niyo dito, di niyo man lang, nagwala si ex. Siya naman ang nagwala, first time nagwala siya. Yung anak ko, heto. Handito lang sa inyo, abot kamay niyo lang, di niyo matingnan. Pero yung anak nung isa lang ang anak ko ron. Inaruga niyo. Anong klase kayong pamilya? Ano kayong klaseng tao? Ganon. Ano kayong klase? Yung isa, kawawang-kawawa na doon, ganyan. Tutuwa naman ako ng mga part na yon. So kaya, nung bumalik yung babae para dumalaw, nagsalita yung ex ko. Minura niya parang, ina mo, bitbitin mo yung mga anak mo, lumayas ka dito. Ginanon. Gumagawa ka ng gulo. Ginanon niya yung ex niya. So I feel na kahit paano pinagtanggol niya kami. Nagalit yung pamilya niya. Yun yung reason kaya ako pinagwawalaan ng kapatid niyang isa. Dahil daw sa akin. Kaya daw inalis yung bata kasama pa yung panganay ng ex ko. Na dahil doon sila yun ang kinabubuhay nila dahil nanggagaling doon yung suporta sa babae. Nawala dahil ayaw namin na nandoon sila. Sabi ko yung panganay tatanggapin ko. Pero yung ganyan, para akong katatawanan. Na paano ko natitiis yung ganung bagay? Paano pag nalaman ng pamilya ko, ng magulang ko? Siyempre dumadaan yung nanay ko doon sa mauunang daanan yung bahay ng biyanan ko. Siyempre mapapansin dahil sa labas idinuduyan yung mga bata. Edi sasabihin, kaninong anak yun? Sino inaalagaan ng biyanan mo? Di ba ikaw gusto mo rin magtrabaho? Bakit di ka tinutulungan ng biyanan mo? Alam naman nilang hindi ka pinalalamon ng anak nila. Ikaw lang ang gumagawa ng paraan para kumain kayo. Puro ako ang sumusuporta sa inyo sa paggastos ng pagkain. Kung malaman ni Lola Park nyo na yun ay anak nung ex ni ex-husband ko, anak nung babae, at inaalagaan ng biyanan ko, ano sa tingin nyo bilang magulang, anong mafe-feel nyo, di ba? So talagang hindi na lang ako talaga, kaya hindi ako kumibo sa pamilya ko, hindi ako nagsumbong sa Lola Park nyo, kinimkim ko lahat, kinimkim ko talaga. Hanggang sa umalis yung babae, pinagdesisyon ng kunin, at yun nga, natapos na rin yung pagwawala, umokay na. Hanggang sa normal ulit, hanggang sa, yun nga, dumating na dun sa sukdulan na naging eye-opening ko nung talagang nagutom kami nung araw na yun na, nung sala sa vlog ko. Sabi ko, lalayasan ko na siya. So yun yung mga reasons kung bakit gusto ko na, nagkaipon-ipon na gusto ko nang kumawala. Kasi hindi na talaga healthy, super toxic na. At magkakaroon na naman ako ng panibagong anak. Yung bunso ko, si Kier. Ito ba ang kalalakihan ng mga anak ko? Baka maging basagulero din yung anak ko. Baka maging baka maging katulad din ng isa niyang kapatid na sa umaga, dala-dala, bakla. Sa gabi, dala-dala, babae. Ngayong araw na to, ibang babae. Sa susunod na araw, ibang babae. Ginagawa pa ng biyanan ko, pinaghahanda pa ng kwarto. Ipinag-aayos pa, ipinaglilinis pa. Pag sinabing nanay, may kasama ako mamaya. Sasabihin mong hindi kinukonsinte, pero pinaglilinis pa ng kwarto. Tinatanggap pa. Nakikipagbiruan. So, hindi ko maintindihan kung anong klase silang mga tao. Kaya, ang pakiramdam ko, mga baboy. Yun ang pakiramdam ko, yun ang tingin ko. Ayoko, yun ang kalakihan ng mga anak ko na makita na ganun ang paligid nila. Kaya iniisip ko na kaysa mawalan tuluyan ng respeto mga anak ko habang lumalaki sa daddy nila dahil sa ginagawa ng daddy nila sa akin, mainam pa na lumayo na lang ako.
mainam pa na humiwalay na lang ako. I remember one time, si Kauri nagkakasimula ng magkaisip. Naligo yung ex ko. And then, aalis, nagpaalam. Alis lang ako, Mia. Labas lang ako. Sa murang edad ni Kauri, tatandaan ko talaga. Sabi ni Kauri, hindi ko makalimutan, hindi ko siya tinuruan, guys. Hindi ko siya tinuruan. Aalis ka na naman, naligo ka na naman, nakagayak ka na naman. Hindi ka na naman uuwi. Kailan ka na naman uuwi? Sa murang edad ni Kauri, nagsalita siya ng ganun sa daddy niya. At yung daddy niya papatulan, yung bata. Papaluin, sasaktan. Pinigil ko lang. Sabi ko, huwag mong sisihin ang anak mo kung bakit ganyan dahil nakikita niya ang ginagawa mo, dahil hinahanap ka niya, dahil lagi kang wala. Tapos nasabihan ka ng anak mo, nagsasaktan mo. Talagang nagpapantig talaga ako nung that time. Kung hindi ko tinuturuan yan, kahit ako nagulat na sinasabi niya yan. Kaya naipon lang, naipon. Kasi ayoko talaga lumaki sila na sa ganung environment. Sabi ko, kailangan ko iligtas yung mga anak ko, yung buhay namin. Dahil pag palaging ganyan, may nagwawala, may bayolente. Hindi naman mga nagda-drugs. Puro ano lang naman, inom. Pero inom pa lang yun ha. Paano pa kung mga nagda-drugs yun? Ano pa kayang gawin nun? 'Di ba? So talagang calling na rin talaga siguro na talagang magiging tadhana, talaga nalalayo ako, na talagang hihiwalay ako. Siguro that time kasi, lagi ko sinasabi noon, kapag sinasabi kong nagagalit ako na hihiwalayan na kita, iwanan na kita, hindi ko magawa, kaya hindi naniniwala yung ex ko lagi. Kasi, sinasabi ko palagi sa kanya, mawala lang to. Eto kasi okay na desidido na pero ito hindi pa. Pag ito nawala, lalayasan kita. Kaya nung nawala yung pakiramdam, naging manhid ako, na talagang naano na ako, nasagad na ako, hindi na kinaya. Talagang nag-decide ako. Isang linggo nagpe-prepare ako. Pinaghahandaan ko talaga yung pag-alis ko dun sa lugar na yon. Kaya hindi niyo ako masisisi, guys, kung bakit ako yung humiwalay. Kaya hindi nyo rin ako masisisi, guys, kung bakit amazed ako dun sa mga nagbablog na mag-asawa na talagang maganda yung relationship nila, magkasama sila sa hanap buhay. Kasi yun nga yung frustration ko Yun nga yung ano ko Yun nga yung pangarap ko na makatuwang ko sa hanap buhay, sa buhay ang asawa ko. Na which is hindi yun nangyari sa akin before. Kaya nang hihinayang ko doon sa mga maghihiwalay, nasa social media, maghihiwalay, ganyan. Kasi ako kung gaano ko nilaban yung pamilya ko mas masalimuot yung pinagdaanan ko Tapos yung iba ganun-ganun lang, humiwalay. Ako, mabigat yung dahilan ko kung bakit Kaya, ang sakit talaga, guys. Napakasakit talaga yung mga panahon na yun. Siguro kayo naintindihan nyo rin kung bakit. At, nung humiwalay nga ako wala nga nagsalita ng pangit against me. Alam nyo kung anong mga sinabi. Buti daw natauhan ako. Nabasag na daw yung helmet. Buti daw, sana daw yung mga bata lang, huwag mapabayaan, kanyan. Yun yung mga nare-receive kong mga comments nila, mga ibang nagsasalitang mga friends, mga family friends. Yung iba naman, ngayon lang sa tagal, ngayon ka lang humiwalay, ganyan. Nagpakasal ka pa. Ganun yung mga ano. And talagang, ang dami kong mistakes and decisions noon nang dahil sa pag-ibig at pagmamahal at dahil dun sa frustration ko, yung gusto ko magkaroon ng buong pamilya, kahit toxic na, nagtiis ako. Yun lang. And siguro, nagbabalik siya, guys. Naalala ko talaga. And ituloy na lang natin sa next part, yung kung paano na yung naging buhay ko. Kasi, parang may balikan pang mangyayari noong mga panahon na yon. So, I was already in Manila. So, doon ko sisimulan sa next na part, Dahil, nagdesisyon akong sa Manila ako tumira at maghanap ng trabaho. Kasi, kung dito lang within Bulacan or malapit lang, baka kasi, bumalik ako ulit Kasi yun yung mahirap. Yung aalis ka, babalik ka rin pala. So,
pinagtatawanan ka lang kasi lalayas-layas ka, matuto kang bumalik. Ganun lagi kasi yung sinasabi nila, lumayas ka, matuto kang bumalik. Ganun kasi nung mga une. Lalayas ako, babalik din naman ako. Aalis ako ng isang araw lang, babalik din naman ako. Mag-overnight ako sa isang family friend, babalik din ako. Pinagtatawanan ka. Kaya gusto ko, sabi ko sa Manila na lang para makapag-move on ako. And talagang takot na takot din ako kasi baka mamaya hindi ko mapanindigan talaga. Kahit gustong-gusto ko nang kumawala. So kaya doon natin isusunod yung susunod na part. Pasensya na kayo guys. Bye. Good night.